Magandang araw po. Ako po si Renz Marian Benedict N. Begonia. At kasama ko po ngayon si Mrs. Marieta Nerona Begonia. Ma'am, meron po ako sa inyo konting katanungan. Inabutan niyo po ba ang pamalang matos? Oo. Kung gano'n po pala, familiar din po kayo sa batas militar. Oo, martial law. Sige po. Ano po ba ang mabubuti at masasamang karanasan niyo sa pamalang matos? Siguro yung mabubuti sa pamahalaang Marcos, sa pamahalaan niya, marami tayo mga proyekto, mga um, magagandang nangyari sa ating bansa, yung pagkakaroon ng mga LRT, no, marami yan, sa panahon ni Marcos yan. Pero kung dito naman sa panahon ng batas militar, during the time of martial law, siguro masasabi ko na mas kaunti noon ng mga krimen. No? Siguro dahil takot ang mga taong maparusahan. Ang mga di magagandang pangyayari, para sa akin kasi, nawala ng karapatan ang mga tao na ipahayag yung kanilang saloobin, yung kanilang mga opinion, yung kanilang mga assessment sa nangyayari sa lipunan. Kumbaga parang tinapala ng kanilang bibig, tinakpan ng kanilang mga mata, pati ang tenga para hindi makita ko ano yung tunay na kalagayan ng ating bansa noong mga panahon yun. Ano po ba ang mas namamayani sa mga karanasan niyo? Mabuti po ba o mas masama? Kung sa panahon ni Marcos, marami naman kasi mabubuting nangyari. Kaya kung kagaya nga ng sabi ng Panginoon doon sa martial law, mas siguro parang ando pa rin yung takot, yung konting parang galit, kasi nga marami mga inhuman at unjust na mga nangyari noon, yung mga violation sa human rights. Batay sa mga inyong karanasan, masasabi niyo po ba naging mabuting Pangulo si Marcos? Oo naman, tingin ko naman naging mabuti siyang Pangulo. Dahil ang dami niya nagawang proyekto na nagpaunlad sa ating bansa sa panahon ng kanyang panunungkulan. Bagamat siguro sasabihin natin hindi siya ganun kabuti dahil marami naman siya taong nasaktan, marami siya taong naabuso siguro. Yun nga dahil ang dami mga human rights violation during his regime. Ano po ang mga opinion niyo ayon sa mga biktima ng human rights violation noong panahon ng martial law? Siguro yung damdamin ko para sa kanila, nalulungkot ako at naaawa sa kanila dahil nakaranas sila ng paninikil o mga injustices sa kamay ng kapwa nila Pilipino. Kasi syempre dapat tayong mga Pilipino ang dapat magtulungan, magprotektahan tayo. Kaya lang sa panahon ni Marcos, maraming Pilipino ang naabuso, maraming Pilipino ang nasaktan, naparusahan, lalo tigit yung mga nasikil ang mga karapatan. Ito po ang aking huling tanong. Sumasangayon po ba kayo sa paglibing kay Pangulong Marcos sa LNMB or libingan ng mga bayani? Bakit? Kung ako, nung una, bago pa siya ilibing, ayoko din. Kasi siyempre pag sinabi mong libingan ng mga bayani, ang dapat nakahimlay doon, mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay, ng kanilang sarili para sa ating bayan at para sa ating mamamayan. Pero dahil nakahimlay na doon si Marcos, siguro hayaan na siya doon. Dahil alam naman natin kung ano ang tunay na kahulugan ng bayani. At siguro naman wala sa himlayan ang tunay na marka ng isang tao o ng isang bayani. So, kung naandun na siya, hayaan na lang natin. Wala na tayong magagawa, andun na siya, kailangan naman hukayin pa natin. That is inhuman din naman. So, siguro para makamubuan tayo pare-parehas ng mga Pilipino, hayaan na natin siya doon siya inilagay. Kung sa tingin natin hindi siya karapat-dapat na mahimlay doon dahil libingan yun ng mga bayani, sino ba tayong mga simpleng tao para, di ba, tutulan pa yon. Siguro, sa ngayon,
mag-move on na tayo. Patay na si Marcos. Siguro kung ano man yung mga mali at pagkukulang niya noon, napagsisihan niya yon at ano niya na ba yon, parang nag-suffer na siya doon. Ngayon, hayaan na natin makamit naman ng kaluluwa niya yung kapayapaang hindi niya naibigay sa mga Pilipino noon na naging biktima niya sa kanya mga violation sa human rights. Salamat po.